Gandang umaga po, muli pong inyong lingkod, si Chef Roy. Naipost ko na po noon yung ang ating Panginoon Jesus muling nabuhay at nagpakita sa kanyang mga alagad. Pangatlong pagpakita niya, nung kasalos siyang kumain sa tabi ng dagat. Kasalos siyang kumain ng kanyang mga alagad. Ngayon po, babasahin ko po sa inyo kung paano ang ating Panginoon Jesus umakyat sa langit. Dito po sa Gawa 1:6 hanggang 11 po, pakinggan po niyo, babasahin ko po. Nang nagkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito ni Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umaakyat sa langit ay babalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ayun po. Excuse me. Ang ibig sabihin mo noon, kung paano daw, sabi ng dalawang nakaputi, mga anghel po yun. Yung dalawang nakaputi na biglang lumitaw sa tabi nila, salita na, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatitig sa langit? Itong si Jesus na umaakyat sa langit ay makikita din ninyo na babalik gaya ng nakikita ninyo. Malinaw po na pagbalik ng ating Panginoon Jesus, makikita ng kanyang mga pinili ng mga sumasampalataya sa kanya. Makikita na kung paano siya umakyat na natakpan ng ulap. Ganun din po makikita natin kung tayo ay mananampalataya at tayo mga hinirang at Panginoon Jesus, hinirang ng Diyos. Makikita natin kung paano siya bumaba sa langit. Lilitaw siya mula sa langit, sa ulap. Ganun din po. Ito po nakasulat. Hindi po, nauna ko po sinabi na hindi po ito pangaral. Binasa ko po kasi nga, paano ko mangangaral eh? Nangangaral na si Jesus, nangangaral ng kanyang mga alagad at nakasulat lahat. Binabasa ko po. Yun ang yung mga tao na pinagkalooban ng Diyos ng kaunawaan, babasahin nila at ipaalala nila sa mga taong hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Mula noon hanggang ngayon, ang Diyos ay nagpadala ng mga tao sa mga lugar upang maghayag ng kanyang salita. Nasa atin na po yun kung tayo maniniwala. Biblical din po yun na ang makikinig sa salita ng Diyos, sa Diyos. Ang hindi nakikinig ng salita ng Diyos, hindi sa Diyos. Paano yun? Napakabait niya. Hindi sa Diyos yun. Marami nang mabait na hindi sa Diyos. Mabait sa kanyang kapwa. Mabait sa iba nga dyan mabait. Lalo ngayon, malapit eleksyon tayo iboto. Yung sa kumpanya, mabait naman para tumaas ang sweldo, para sip-sip lang yun, para hindi matanggal. Ganun. Iba naman mabait. Manliligawan siya para ibubuto ng para bibilib sa kanya yung kamag-anak ng nililigawan niya, mga kaibigan ng mga nililigawan niya. Ganun. Maraming kabaitan po sa mundo na mabait lang sa sarili niyang interest, sa sarili niyang pakinabang. Hindi talaga siya sa Diyos. Kasi kung mabait ka sa Diyos,
maging suplado ka naman sa iba, yung mga nakahalubilo, mga manyakis, mga magnanakaw, mga mandurugas. Hindi ka pwedeng maging mabait sa kanya. Kasi kung mabait ka sa kanila, inuuyo na naman sila. Mga galaw sa mundo. Nauna na pong pinupos sa inyong lingkod na ang Diyos ng daigdig ito, si Satanas. Mabasa po natin sa pangalawang Korinto 4:4. Ang Diyos ng daigdig ito, si Satanas. Pero ang Diyos Ama ng kapangyarihan sa lahat ang lumikha ng daigdig. Bakit sinulat sa Bible na ang Diyos ng daigdig si Satanas? Dahil po sa atin na naninirahan, mas gusto nating sundin si Satanas. Sinabi nga ni Jesus, mas gusto ninyong sundin ang tradisyon ng mga tao, hindi niyo sinasunod ang utos ng Diyos. Yan po. Muli po yung lingkod, si Chef Roy. Pagkapalain po tayo ng Diyos, ingatan tayo ng Diyos, sasamahan tayo ng Diyos kahit saan po tayo pupunta. Manalangin po tayo bago tayo umalis.